Ezekiel Kabanata 7. Dumating na ang wakas. Sinabi sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong katapusan. Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ipinapasabi ng Panginoong Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong katapusan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon, malapit na ang araw ng kaguluhan. Tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot. Uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Paparusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin ni isa man. Paparusahan ko nga kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayo'y malalaman ninyo na akong si Yahweh ay talagang nagpaparusa. Ngayon na ang araw. Ito na ang inyong katapusan. Sukdulan na ang inyong kapalaluan. Laganap na ang karahasan. Laganap na ang karahasan at kasamaan. Walang aitit ire sa kanila, lahat ay mawawala, kasaganaan, kayamanan, kabantugan. Dumarating na ang panahon. Malapit na ang araw. Nagsisisi ang mga namili at natutuwa ang nagbenta, ang puot ng Diyos ay nag-aalab sa kanila at sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos. Ang mga ipinagbili ay di na maisasauli sa nagbenta kahit sila mabuhay, wala nang sol iyan dahil sa kaguluhan. Sila'y pare-parehong babagsakan ng puot ng Diyos at dahil sa kanilang kasamaan, walang matitirang buhay. Ang parusa sa Israel. Humudyat na ang tambuli at handa na ang lahat ngunit walang lumabas upang makipagbaka pagkat pare-pareho silang inabot ng aking puot. Nasa labas ng bayan ang digmaan, nasa loob naman ang salot at taggutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa digmaan. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at taggutom. Kung may makatakas man sa bundok, sila'y matatagpuan sa mga bundok, na parang mga kalapitang lumisan sa mga libis, sila'y nangangatog sa takot dahil sa kanilang kasamaan. Lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. Bawat isa ay nakabalot ng sako, pinaghaharian ng matinding takot. Ang kanilang mga ulo'y naaitan, nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan. Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom, hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Ang naggagandahan nilang hiyas na ginamit sa kapalaluan at ginawang Diyos-Diyosan at iba pang kasuklam-suklam na mga bagay ay ginawa kong walang kabuluhan. Ang pilak at ginto nila'y pababayaan kong nakawin ng ibang tao at ipasasamsam sa mga taong walang Diyos, pati itinuturing nilang sagrado upang ipasalaule sa mga ito. Sila'y tatalikuran ko. Pababayaan kong salawlen pati ang aking templo. Papasukin ito ng mga magnanakaw, sasalaulin, at gagawing isang dakong mapanglo. Naghahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Ang mga tirahan nila'y ipasasamsam ko sa pinakamasasamang bayan. Wawakasan ko na ang kanilang pagpapulalo at hahayaan kong mas alawla ang kanilang banal na dako. Darating sa kanila ang kaguluhan. Hahanapin nila ang kapanatagan ngunit hindi nila ito makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakakapangilabot na balita. Kaya't sasangguni sila sa propeta ngunit wala itong maipapahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga pari ngunit wala itong maisasagot sa kanila. Pati ang matatanday, walang masasabi sa kanila. Mananaghoy ang hari, sasakmalin ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh.